Malamig ang hangin sa silid, ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Ethan. Nakaupo siya sa harap ng laptop, ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makapag-concentrate. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita na kailangang niyang sabihin kay Julian. Kanina pa siya nag-iisip, ang kaba ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Si Julian, ang matalik niyang kaibigan, ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Hindi niya matanggap na ang damdamin niya para dito ay lumampas na sa hangganan ng pagkakaibigan. Dalawa lang tayo sa bahay na to, Ethan. Anong plano mo? Tanong ni Julian mula sa likod ng pinto habang papasok siya sa kwarto. Napalunok si Ethan at tumayo upang harapin ang kaibigan. Ang mga mata ni Julian ay puno ng kabaitan, ngunit ang mga tingin ay tila nag-aalab ng mga tanong. Julian, may sasabihin ako sa'yo, ani Ethan. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Anong problema, Ethan? Anong nasa isip mo? Malumanay na tanong ni Julian. Ang mga matay naglalakbay mula sa mukha ni Ethan. Ethan's heart raced. He took a deep breath, trying to muster the courage to speak the truth. Julian, I need to tell you something. It's not easy for me to say, but I can't keep this to myself anymore. Nagtaas ng kilay si Julian. Naguguluhan ngunit puno ng pag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin, Ethan? Ethan closed his eyes for a moment, then slowly met Julian's gaze. I have feelings for you. More than just friendship, I love you. Tahimik na nanatili si Julian, tila ba nilamon ng mga salita. Ang hangin sa paligid ay tila huminto, at ang mga oras na iyon ay nagtagal ng isang habang buhay. Ang mga damdamin ni Ethan ay parang mga nag-aalab na apoy na hindi kayang patayin ng hangin. Nagpatuloy si Ethan. Ang boses niya ay halos pabulong na, "Hindi ko na kayang itago, Julian. Mahal kita. Hindi ko na kayang ipagkaila." Ang mga mata ni Julian ay nabulabog. Ang bawat titig ay parang apoy na nag-aalab sa hangin. Ngunit sa halip na sumigaw o magalit, napabuntong hininga si Julian at dahan-dahang nilapitan si Ethan. "Alam mo, Ethan," sagot ni Julian, ang mga matay puno ng mga hindi nasabi. "Minsan, ang mga damdamin ay hindi natin kontrolado. Mahalaga na naging totoo ka sa akin. Salamat." Ethan's heart felt like it was both breaking and healing at the same time. In that moment, he knew that their friendship had crossed into a new chapter, one filled with uncertainty, but also with the possibility of something deeper. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanilang mga gamit sa sala, napansin ni Ethan na parang may kakaiba sa kanilang pagitan. Si Julian, na kilala niyang malapit na kaibigan, ay tila ba mas nagiging mapusok at malapit kaysa dati. Nang magdilim na, napagdesisyonan nilang magpahinga na. Nakaupo sila sa sofa. Ang malambot na ilaw mula sa lamp ay nagbigay ng mainit na ambience. Tahimik na nag-uusap sila, ngunit ang mga titig na iyon ay tila nag-aalab ng hindi nasabi. "Ethan, bakit parang ang bigat ng mga salita mo kanina?" tanong ni Julian. Ang mga matay tila nag-aalab ng mga tanong. Napabuntong hininga si Ethan at napatingin kay Julian. "Alam mo, Julian, minsan may mga bagay tayong hindi kayang itago. Hindi lang basta-basta ang mga nararamdaman." Hindi alam ni Ethan kung paano simulan ang mga salita, ngunit ang mga mata ni Julian ay parang mga bituin na tila ba umaakit sa kanya nang hindi sinasadya. Bigla, ang mga kamay ni Julian ay dahan-dahang humawak sa mga palad ni Ethan. "Ethan, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Nandito ako, kahit anong mangyari." Ang bawat titig, bawat yakap, at bawat haplos ay tila ba sumabog sa kanilang mga puso. Ang init ng katawan nila ay hindi kayang itago ng dilim ng gabi. At sa mga oras na yon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi sa isang halik na puno ng kasalanan, kundi sa isang halik na puno ng damdamin. "Julian," mahinang sambit ni Ethan habang sila'y nagyakapan. Ang init ng mga labi nila ay tila ba nagbigay ng bagong sigla sa kanilang mga kaluluwa. "Pasensya na, Ethan. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ramdam ko ito," sagot ni Julian. Ang mga matay puno ng kasalanan at kilig.
Ang gabing iyon ay naging dahilan kung bakit naging mahirap ang pagtatapat ni Ethan. Ang bawat titig, bawat yakap, bawat halik ay nagbigay ng kasalanan at kilig na nagdala ng init sa kanilang pagkakaibigan. Sa bawat sandali na magkasama sila, ang mga alaala ng kanilang haplos at halik ay patuloy na bumabalik sa isipan ni Ethan. Ang gabi na iyon ay nag-iwan ng mga tanong at pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, nagbigay ito ng kalituhan at kaguluhan sa kanilang puso. Pagkatapos ng matapang na pagtatapat ni Ethan, ang katahimikan ay bumalot sa pagitan nila. Si Julian, na tila ba nilamon ng mga salita, ay nanatiling tahimik. Ang mga matay tila naglalakbay sa malalim na karagatan ng damdamin. Ang mga oras ay tila bumagal, bawat segundo ay nagdudulot ng mga hindi nasabing salita. Habang nakaupo sa sofa, si Julian ay nag-iisip. Ang mga alaala ng gabing iyon ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang mga haplos, ang mga titig, ang mga halik na nagdulot ng kalituhan sa kanilang pagkakaibigan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanan na isinapubliko ni Ethan. Julian, alam ko na medyo mahirap tanggapin pero simulang pag-uusap ni Ethan, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi agad sumagot si Julian. Tahimik na tumingin siya kay Ethan, ang mga matay puno ng mga tanong at halong saya. Ethan, sabi niya. Ang mga salita ay tila bumubuo ng mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi ko inaasahan ito pero hindi rin ako galit. Sa totoo lang, may saya ako. Napansin ni Ethan ang mga pagbabago sa mga mata ni Julian. Ang mga mata na kanina ay puno ng kalituhan. Ngayon ay may halong ngiti at pag-aalinlangan. Alam mo Ethan, dagdag ni Julian, ang mga palad niya ay dahan-dahang humawak sa mga kamay ni Ethan. Minsan, ang mga damdamin ay hindi nating kontrolado. Mahirap man, natutuwa ako na naging totoo ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng kaluwagan sa puso ni Ethan. Ang mga palad ni Julian ay mahigpit na humawak sa kanya, na parang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Julian, salamat ani Ethan, ang boses niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero mahal kita. Julian smiled gently, his eyes reflecting a mix of emotions, joy, confusion, and a hint of something deeper. Ethan, we've been through so much together. This doesn't change that. We'll figure it out. At sa mga oras na iyon, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong simula para sa kanilang relasyon. Hindi man madali, ngunit sa halip na galit, natagpuan nila ang kaligayahan sa isa't isa at sa pag-aalinlangan na nagbigay daan sa isang bagong pag-unawa. Mga sumunod na araw, ang bawat araw ay tila isang bagong hamon para kay Ethan at Julian. Ang kanilang pagtatapat ay naging sentro ng usapan sa kanilang mga kaibigan. Ang mga titig at sulyap mula sa mga tao sa paligid ay nagiging mapanlikha, puno ng mga tanong na hindi nasasabi ngunit nararamdaman isang hapon habang naglalakad sila sa campus. Naramdaman ni Ethan ang mga mata ng mga tao na nag-aabang sa kanila. Yubang katparingan natin ay tluntag buwas kung may kapagong tanong, nagdudulot ng mga alingaw-ngaw sa kanilang mga isipan. Julian, parang ang bigat ng mga titig nila sa atin, ani Ethan. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala habang sila'y naglalakad sa pagitan ng mga tao. Totoo, Ethan, I can feel it too, sagot ni Julian. Ang mga matay puno ng mga hindi nasabi. Pero, kailangan nating harapin ito. Hindi naman natin sila kayang kontrolin. Ang gabi ng kanilang pag-uusap ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi sila makatulog at ang mga iniisip na tanong ay bumabalot sa kanilang isipan. Ang umang gabi ng walang tulog ay nagdudulot ng pag-aalinlangan at ang bawat minuto ay tila isang walang katapusang pagtatanong sa sarili. Sa isang kwarto, habang nag-uusap sila, napansin ni Julian ang mga pagbabago sa mga kilos at sulyap ng kanilang mga kaibigan. Ethan, parang may mga pagbabago sa mga tao sa paligid natin, sabi niya. Ang mga palad niya ay humawak sa mga kamay ni Ethan. Pero, I believe in us. Tahimik na nag-isip si Ethan. Ang mga alaala ng kanilang pagtatapat ay muling bumalik sa kanyang isipan.
Julian, mahal ko ang lahat ng ito, pero ang mga mata ng mga tao, they're not easy to ignore. Julian smiled softly, his eyes filled with determination. We'll get through this together, Ethan. Hindi naman natin sila pwedeng kontrolin. Ang mahalaga, tayo ang magkasama. Habang nagpatuloy ang kanilang araw, ang mga kilos nila ay nagiging mas mapanuri. Ang bawat sulyap, bawat titig ay nagdudulot ng tensyon. Ngunit unti-unti nilang natutunan na tanggapin ang mga pagbabago sa kanilang paligid. Ang mga epekto ng pagtatapat ay nagsimula ng maramdaman. Ang mga titig at sulyap mula sa mga kaibigan ay naging isang bagong pagsubok sa kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila sa pagharap sa mga hamon at ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matatag kaysa dati. Sa gabi, nag-iisa sa kanyang silid, si Ethan ay nagpasya na maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga nangyari. Ang mga ilaw ng mga kalye ay naglalabas ng malambot na liwanag na sumisilip sa bintana, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga madilim na ulap. Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ang pag-amin ba ay kalayaan o simula ng pagkawasak? Ang mga alaala ng kanilang mga haplos at titig ay bumalik sa kanyang isipan, ang bawat sandali ng kanilang pagkakasama. Ang mga halik at yakap ay tila nagdudulot ng isang masakit na alaala na hindi madaling kalimutan. Ethan closed his eyes, and he could feel the warmth of Julian's embrace. The gentle touch that had once brought him so much comfort. Ngunit sa bawat haplos na yon, may halong kasalanan at pag-aalinlangan na bumabalot sa kanyang puso. Napabuntong hininga siya, ang mga matay puno ng luha. Kung mahal ko siya, bakit parang ang bigat ng lahat? Ani Ethan, ang boses niya ay puno ng emosyon. Paano kung mali ang lahat ng ito? Sa kanyang pagninilay, naramdaman niya ang bawat paghakbang sa kanilang relasyon. Ang mga araw na puno ng kilig, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay nagdudulot ng hindi matukoy na sakit. Julian, mahinang sambit ni Ethan. Ang mga matay puno ng mga hindi nasabi. Mahal kita pero I'm scared. I'm scared na baka mawala ang lahat. Ang mga ulap sa kanyang isipan ay patuloy na bumabalot, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ang pag-amin ay hindi madaling desisyon, ngunit alam niyang ito ang tamang hakbang. Habang ang oras ay tumatagal, unti-unti niyang natutunan na ang pag-amin ay hindi ang simula ng pagkawasak, kundi isang hakbang patungo sa kalayaan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam niyang ang pagmamahal nila ni Julian ay higit pa sa lahat ng mga pagsubok. At sa mga oras ng pagninilay, natutunan ni Ethan na tanggapin ang kanyang sarili, at ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay nagiging mas matibay kaysa sa anumang takot. Isang araw, habang naglalakad si Ethan at Julian sa campus, biglang lumapit sa kanila si Rafael, isang bagong estudyante na kamakailan lang lumipat sa kanilang unibersidad. Ang kanyang presensya ay tila nagdulot ng kakaibang tensyon sa hangin. Hey Julian, Ethan, bati ni Rafael. Ang mga matay tila may halong kuryosidad at kaba. Pwede ba kitang makausap ng saglit, Julian? Napalunok si Julian, naguguluhan sa biglaang paglapit ni Rafael. Sure, Rafael. Anong kailangan mo? Habang lumalapit si Julian kay Rafael, napansin ni Ethan ang mga titig ni Rafael na tila ba may itinatagong lihim. Ang kanyang pakiramdam ay parang may banta, isang bagay na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Julian, may sasabihin sana ako sa'yo, ani Rafael. Ang mga matay puno ng seryosong ekspresyon. Alam mo ba na may nararamdaman ako para sa'yo? Napatingin si Julian kay Ethan. Ang mga matay naglalaman ng kalituhan at pagkabigla. Rafael, anong ibig mong sabihin? Rafael took a deep breath, his voice serious yet tinged with a hint of vulnerability. Julian, I've liked you for a long time, and I can't keep it to myself anymore. I know you and Ethan have something, but I needed you to know.
Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok kay Ethan. Ang mga damdamin niya para kay Julian ay biglang napuno ng selos at galit, na tila ba isang bagyong dumaan sa kanyang isipan. Rafael, bakit ngayon mo lang sinabi ito? Tanong ni Ethan. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Alam mo bang, we're trying to figure things out? Nakita ni Rafael ang galit sa mga mata ni Ethan, ngunit hindi siya natakot. Ethan, I respect what you have with Julian, but I needed to be honest. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Sa mga oras na yon, ang mga emosyon ni Ethan at Julian ay naghalo-halo. Ang presensya ni Rafael ay nagdulot ng karagdagang tensyon, at ang mga salitang iyon ay nagbukas ng mga bagong tanong sa kanilang relasyon. Julian, mahal kita. But how do we move forward with this? Tanong ni Ethan. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Julian, with a heavy heart, looked at both Ethan and Rafael. I don't know yet. Kailangan natin ng panahon para mag-isip. Ang mga pag-ikot ng lihim ay nagdulot ng bagong pagsubok sa kanilang relasyon. Ang mga damdamin ng selos at galit ay patuloy na bumabalot sa kanila, ngunit sa kabila ng lahat, natutunan nilang harapin ang katotohanan at magpakatotoo sa isa't isa. Isang gabi, habang nagkakatipon ang mga bituin sa kalangitan, ang emotional na tensyon sa pagitan ni Ethan, Julian at Rafael ay umabot na sa pinakamataas na punto. Ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan, selos, at galit ay nagdulot ng matinding labanan sa kanilang mga puso. Sa isang madilim na sulok ng kanilang paboritong park, nagtagpo sina Ethan at Julian. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga hindi nasabing salita. At ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay tila nagdadala ng bagong pag-asa at takot. Julian ay, I can't do this anymore, ani Ethan. Ang mga luhay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Mahal kita, but it's so hard. Julian's heart ached seeing Ethan in so much pain. Ethan, I know, and I love you too, but there's so much at stake. We can't ignore what's happening. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit si Rafael. Ang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Julian, Ethan, I don't want to be the cause of this pain, but I can't deny my feelings for you. Ang mga salita ni Rafael ay tila nagbukas ng isang bagyong damdamin sa kanilang pagitan. Ang mga luha ni Ethan at Julian ay bumalot sa hangin, at ang mga iyakan at yakapan ay tila isang tanda ng matinding emosyon. Sa gitna ng matinding iyakan, nagkaroon ng pagkakataon na magdugtong ang kanilang mga labi. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga labi ay puno ng mga pangarap at kasalanan, ngunit ang takot at konsensya ay nananatiling hadlang. Julian, sambit ni Ethan. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan at pag-ibig. I don't want to lose you. Julian, with tears streaming down his face, held Ethan close. Ethan, I don't want to lose you either. But we have to face the truth, no matter how painful it is. Sa mga oras na yon, ang kanilang mga puso ay naghalo-halo. Ang bawat titig, bawat halik, ay tila isang simula ng bagong pag-asa at pagtatapos ng isang lumang yugto. Ang mga takot at konsensya ay patuloy na nagpapalala sa kanilang damdamin, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan nilang mahalin ang isa't isa kahit nasa gitna ng lahat ng pagsubok. Ang kanilang emosyonal na tensyon ay umabot sa pinakamataas na punto, ngunit sa huli, ang pag-ibig at katapatan ay nanatiling buhay sa kanilang mga puso. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumilinaw ang lahat para kay Ethan, Julian at Rafael. Ang mga oras ng pag-aalinlangan at emosyonal na tensyon ay nagdulot ng masakit na mga alaala, ngunit sa kabila ng lahat natutunan nilang harapin ang katotohanan. Isang hapon, nagkita sina Ethan at Julian sa kanilang paboritong park. Ang mga bituin ay naglilihim sa kalangitan, at ang malamlam na ilaw ng buwan ay nagbigay ng malambot na liwanag sa kanilang paligid. Ethan, ani Julian, ang mga matay puno ng pag-ibig at kalungkutan. Alam ko na ang lahat ng ito ay hindi madali, but I think we need to talk. Tahimik na tumango si Ethan, ang mga matay puno ng mga hindi nasabi.
Julian, I've been thinking a lot and I realized that maybe we need some time to figure things out. Ang mga salita ni Ethan ay nagdulot ng kalinawan sa kanyang isipan. I love you, Julian. But I also love Raphael and I don't want to hurt anyone. Julian smiled softly, his eyes reflecting a mix of pain and understanding. Ethan, I love you too. And I want you to be happy. If that means taking some time apart, then maybe that's what we need. Sa mga oras ng pag-uusap, napagdesisyunan nilang magkaayos at harapin ang kanilang nararamdaman. Ngunit may mga oras na kailangan din nilang bitawan ng isa't isa para sa kabutihan ng lahat. Julian, I'll always cherish the memories we've had. Ani Ethan, ang boses niya ay puno ng emosyon. But maybe it's time to let go kahit na masakit. Julian held Ethan's hand tightly, his eyes filled with tears. Ethan, I'll never forget you. You'll always have a special place in my heart. Ang kanilang desisyon ay masakit man, ngunit ito ay nagdadala ng kalinawan. Ang mga alaalang nagdulot ng kasiyahan at sakit ay patuloy na mananatili sa kanilang mga puso at ang pagmamahal na iyon ay naging isang matibay na pundasyon para sa kanilang pag-unlad. Sa kabila ng lahat, natutunan nilang pahalagahan ang bawat isa at sa pagbitaw, natutunan nilang ang pagmamahal ay hindi lamang sa paghawak, kundi sa pagtanggap ng katotohanan at pagharap sa hinaharap ng may tapang at kalinawan. Lumipas ang ilang buwan mula nang magpasya sina Ethan, Julian at Raphael na maglaan ng panahon upang maghilom at mag-isip. Ang bawat isa sa kanila ay natututo at unti-unting natutuklasan ang kanilang mga sarili. Ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabalot sa kanilang isipan. Dala ang halong tamis at sakit ng mga sandaling kanilang pinagsaluhan. Isang gabi, nagkita sina Ethan at Julian sa isang maliit na coffee shop na paborito nilang tambayan. Ang mga ilaw ng kalsada at ang malamlam na ilaw ng coffee shop ay nagbigay ng mainit na ambience sa kanilang paligid. Ethan, simula ni Julian, ang mga matay puno ng mga alaala at emosyon. Alam mo, kahit na nagkahiwalay tayo, hindi ko nakakalimutan ang lahat ng nangyari. Ang pagmamahal na yon ay bahagi na ng ating mga puso. Ethan smiled softly, his eyes reflecting a mixture of fondness and sorrow. Julian, I'll always cherish the moments we had. But I've realized that love is not just about holding on. It's about letting go and finding peace within ourselves. Habang nag-uusap sila, ramdam nila ang lalim ng mga alaala at ang mga damdaming patuloy na bumabalot sa kanilang isipan. Ang mga tanong na bumabalot sa kanilang puso ay tila hindi nasasagot. Julian, kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Tanong ni Ethan. Ang boses niya ay puno ng kahulugan. Julian sighed softly, his eyes filled with understanding. Ethan, I think we both know the answer. It's not about choosing between the two. It's about finding balance and peace, kahit na mahirap. Ang kanilang kwento ay nagtapos na may halong tamis at sakit. Ang bawat alaala, bawat tawa at bawat luha ay naging bahagi ng kanilang pagkatao. Ang mga tanong na iyon ay patuloy na bumabalot sa kanilang isipan, ngunit alam nilang ang mga alaala ng nakaraan ay mananatili sa kanilang puso, isang patunay ng kanilang pag-ibig at pagkatao. At sa pagtatapos ng kanilang kwento, naiwan ang tanong na magpapaalala sa kanila na ang pagmamahal, kahit gaano man ito kalalim, ay hindi palaging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, ang bawat hakbang ay nagdadala ng kalinawan at kapayapaan, isang pag-ibig na patuloy na nagbibigay ng liwanag sa